tricycle daw po, ang layo pa. Sigit lang. Ang diling nagawin, talpakan na yung preno. Masakyan mo kayo sa talpakan na yung preno. Bago may asin din sa rin, talpakan na yung preno. Timo niya, pagdan tayo. Pasakyan mo kayo yung preno, ay kasakyan mo kayo sa rin, susi. Lagyan mo, talpak preno. Sindi. Kasi kung alin na talpakan preno, kaya may susi rin niya, sindi. Tama niyan. Yan eh, pag siya makasindi na eh. Tsaka tandanan mo lagi, pag sisindihan po kapatid mo eh, tingnan kung dapat maka-off yan. Off. Yan. Yan yung dapat makaharap na po. Oo, ano yun? Ayun, off na. Kasi hindi pa punta rin. Hindi pala. No, tapos pag siya makuha ka, mumuna din ang mo, talpak preno. Tapos, lagyan mo yan ng gear ka, drive. Naka mo na eh. Pag makuha ka, bili mo yung gas. So yun. Tandanan mo yung manabela ngayon. Bili mo yung preno. Tandanan mo palagi, yung manabela ngayon, aliya di diretso yan. Never yan mag-diretso yan. Patansyan mo yan mula. Anong sasambanda pag nandito na sa malapit? Yan, bitaw mo na. Ayoko na! May tricycle. May tricycle daw po, ang layo pa. Sigit lang. Preno mo na. Sigit lang. Bebe, dito ba diretso? Sige pa. Sige. Hindi mo kasi bisigawan, no? Diretso yun, babe. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng bento cake na nakalagay sa cake board. Order ito ng dati kong ka-workmate and gift niya ito para sa kanyang daddy dahil birthday niya. Magmula nung pinost ko yung bento cake in a board ko na Minnie Mouse theme, marami nang nag-o-order sa akin ng mga bento cake in a board as a gift sa kanilang parents, sa mga jowa bells nila, or sa mga anak nila. Yung iba naman pang giveaway, pero most often, pang gift talaga. Napakaganda naman kasi talagang ipangregalo nito, lalo na kung hindi mo alam kung ano yung gift na mabibili mo para sa kanila. At least ito, masasurprise mo sila, mapapagawa mo yung design na gusto nila, like yung hobbies nila, or ano yung mga hilig nila. And at the same time, makakain nila. Napaka-affordable pa dahil sa halagang 300 pesos, meron ka ng cake na customized. At ayun na nga, kung nakita ninyo doon sa intro ng video na ito, is nag-aaral na ako na mag-drive. Yes, napilit ako ng aking asawa na mag-aral, mag-drive ulit. Dati kasi tinuruan na ako ng asawa ko mag-drive dun sa first car namin. Kaso, unfortunately, nawala ang car na yun sa amin kaya hindi na natuloy. Bale, tinuloy ko na lang siya nung nagkaroon ako ng sarili kong e-bike. Ginagamit ko yun panghatid sundo sa mga kids sa school before, para na rin masanay ako sa mga daan, sa traffic, kung paano magbiyahe, ayan. At least ngayon, sa kotse, kahit papano, medyo may idea na ako, pero syempre, mahirap pa rin siya dahil iba ang kotse sa e-bike. Nung time na nawala yung first car namin, isa yun sa pinakamasakit na nangyari sa buhay namin, lalo na pinaghirapan namin makuha yun ng mag-asawa, kaso nga dumating yung pandemic, kaya nagka-domino na lahat ng bayarin, and nagulat kami dahil nag-iba yung pangako nila na hindi sila magsisingil muna nung 3 buwan na lockdown, pero nung pag-after nung lockdown, siningil nila lahat yung buo, kaya wala kaming choice kung hindi ibigay na lang yung kotse. Kaya napakasakit talaga sa akin yon. Magsimula nung naranasan namin yon, pinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako kukuha ng hulugan na kotse ulit. Ang sabi ko sa asawa ko, magtrabaho na lang kami ng mabuti, pagsumikapan na lang namin, mag-ipon kami ng pera, at bumili na lang kami ng cash na kotse. Kahit yung second hand lang, kahit yung kagaya lang din ng kotse namin dati. Basta magamit namin, lalo na ngayong nagkikake ako, mas madali kasi na makapag-deliver ng cake kung may kotse kesa sa ipapa-courier pa natin. Kasi mawawalan tayo ng bother na baka masira yung cake. At ngayong taon na ito, never talagang pumasok sa isip naming mag-asawa na darating itong napakagandang biyaya sa buhay namin. Yung unang beses na pinuntahan namin yung kotse doon sa seller, alam na namin yung bugso ng damdamin namin na ito na yung para sa amin. Lalo na nung nag-test drive kami, medyo nagpipigil pa ako ng emotions ko noon kasi
ayun nga, nakasakay na ako sa kotse na magiging sa amin at kahit anong mangyari, yun ay sa amin. Hindi na siya hihilain ulit ng bangko. Kaya nung nakuha na namin yung sasakyan, napakasaya ko talaga, napakasaya naming pamilya. Syempre, agad kaming bumiyahe, agad kaming pumasyal ng family ko. Dinala namin siya sa monasteryo, pinabless namin. Kasi ang pangako ko, doon ang unang location na pupuntahan namin kapag nakuha na namin yung sasakyan dahil gusto kong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ibinibigay niya sa pamilya namin. Dahil dun sa experience na yon, ang realization ko is may mga bagay na kinukuha ang Diyos sa atin, hindi dahil hindi natin yung deserve, hindi dahil naging masama tayong tao, kundi dahil meron itong kapalit na mas better or mas higit pa na alam niya na deserve mo dahil pinaghirapan mo. Kaya sa mga nahihirapan ngayon or merong nawala na bagay sa inyo, yes, sa una talaga malungkot, pero huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sipag at tiyaga lang, darating ang panahon na maibabalik rin ito sa inyo, hindi lang yung bagay na nawala, kundi mas higit pa. And that's it for today. See you on our next video. Bye!